Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Basilan encounter hindi makakaapekto sa peace agreement ayon sa AFP. Lalaking nagtangkang tumalon sa beam ng underpass sa Lucena City sinagip ng SWAT. PDEA, CICC nagsanib puwersa laban sa iligal na droga. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang isolated incident ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at mga tropa ng militar sa Sumisip Basilan kamakailan. Sa regular press briefing sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson Francil Margareth Padilla na hindi makakaapekto sa peace process ng gobyerno at MILF ang insidente na ikinamatay ng 2 sundalo at 2 sibilyan. Ayon kay Padilla, isa lamang umano itong isolated case kahit na maituturing itong pinakamatinding karahasan sa pagitan ng 2 panig mula nang nilagdaan ang peace agreement noong 2014. Pagdidiin pa ng AFP na nagpapatuloy pa rin ang peace process sa BARM at sinabing malayo na ang narating ng kasunduan ng gobyerno at MILF. Nailigtas ng PNP Special Weapons and Tactics o SWAT team ang isang 28 anyos na lalaki sa tangkang pagtalon sa diversion underpass sa barangay Gulang-Gulang, Lucena City noong linggo ng hapon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dennis de Guzman, Chief of Police, natanggap nila ang impormasyon na may lalaking nakaupo sa isang beam ng underpass at akmang tatalon. Agad nilang ipinadala ang SWAT team at matapos ang ilang minutong negosasyon, nakuha nilang kumbinsihin si alias Gerald na sumama sa mga otoridad. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng kanyang tangkang pagpapakamatay. Isinusulong ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang paggamit ng teknolohiya upang pigilan ang iligal na pagpasok ng droga sa bansa. Kaugnay nito, lumagda ng kasunduan ng PDEA at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC nitong Martes sa National Cybercrime Hub sa Taguig City. Ayon kay PDEA Deputy Director Renato Gumban, makakatulong ang CICC para matrace o subaybayan ang mga barko at container vans na posibleng naglalaman ng iligal na droga. Dagdag niya, kinakailangan ito dahil hindi pa bihasa ang PDEA sa cybercrime investigations. Samantala, tiniyak ni CICC Executive Director Alexander Ramos na handa silang ibahagi ang kanilang technical expertise upang mapalakas ang kampanya kontra droga. Ang pagtutulungang ito ay inaasahang magpapabuti sa pagsugpo ng iligal na droga sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.